Hello guys, good evening. It's me again, Jerry. Okay, now, why ERP Next? Question kung bakit ba ERP Next ang gagamitin mo sa business mo, diba? Kasi maaaring nasa isipin mo na kasi maaaring naghahanap ka ngayon ng software para sa business mo para ma-organize yung recording, centralize yung ano mo, yung recording mo. So, okay. Ito yung ito yung dahilan kung bakit pipiliin mo ang ERP Next. Una, comprehensive solution. Kumbaga, kumpleto na 'to. Kumpleto yung solution na 'to na kung saan makakatulong sa'yo sa halos lahat sa aspeto ng negosyo mo. Meron siyang accounting, meron accounting system, inventory management, sales, purchases, HR, CRM, may project management, tsaka marami pang iba. So, sa paggamit mo ng ERP Next, meron kang unified view ng lahat ng business processes mo at saka data na kung saan makakatulong sa iyo sa pagdedesisyon mo, 'di ba? Yun naman talaga ang kailangan mo eh, better decision making. Dahil meron kang basis, meron kang data, meron kang pwedeng i-analyze. Kapag wala kang data, walang basis yung magiging decision mo. Mas mahirap yun. Parang ano lang, haka-haka ka lang nun kasi wala kang basihan. So, pakiramdaman. So, yun ang kagandahan ng mayroon kang system na kagaya ni ERP Next na halos kumpleto na siya. Kumpleto na yung ano yun, yung system na yun. Pangalawa, customizable. Ano ibig sabihin nito? Si ERP Next kasi is open source. Ibig sabihin, makikita mo yung code. Pwede mong i-modify para mag-suit or tumama or i-adjust yung system ayon dun sa pangangailangan ng business mo. Okay? Pwede mo siyang i-modify. Pwede kang magdagdag ng feature, pwede mong ano, pwede mong tawag dito, i-align dun sa business process mo. At pwede ka pang magdagdag. Yan, dagdag ka ng feature. Pwede ka parang mag-integrate ng ibang tools. Kagaya nung ginawa ko sa reporting, mag-integrate ako doon ng mga tools. Ah, si WooCommerce, integrate ko rin. Kumbaga, marami pang ibang tools na pwede mong integrate. Bakit? Kasi open source nga siya. Diba? Gawa siya sa Python, sa back-end. Ang Python, madaling pag-aralan. Di ba? Ah, ang front-end, ang front-end niya is JavaScript. Dalawang technology lang ang kailangan mo o dalawang scripting lang ang kailangan mo. Python sa back-end, JavaScript sa front-end. The rest, ang framework na mag-handle nun. So, kumbaga, pagdating sa language na pag-aaralan, dalawang language ang kailangan mong masterin, di ba? Tapos, and then, yung framework na, pag-aaralan mo kung paano yung framework ng work. Yun nga, ganun siya ka-customizable. Kumbaga, pwedeng mag-adapt, pwede mong i-align yung system sa business process mo. Okay? So, very flexible ang si ERP Next. Yun ang kaganda sa kanya. Very customizable. Cost effective. Okay. Pangatlo is cost effective. Bakit? Kasi kung i-compare mo siya sa mga ibang proprietary software, si ERP Next napakalayo ng agwat ng presyo. Mas mababa talaga siya. Ang ano pa nga, ang amazing pa nga sa kanya is actually pwede mo lang i-download yung software. Libre mong magagamit yung software, 'di ba? Wala kang poproblemahin sa licensing. Wala kang poproblemahin sa per user na license or yearly na license. Hindi mo kailangan 'yun, 'di ba? Ganun ka cost effective si ERP Next compare sa ibang proprietary software. Pwede ka na lang mag-hire nung consultant na
mag-i-implement sa'yo ng system at saka magme-maintain sa'yo, pero service niya lang 'yun. Hindi mo na kailangang, di mo kung iko-compare mo pa rin yung presyo, napakaliit nun compare sa ibang mga malalaking proprietary software. Tapos ang hirap pang i-adjust, ang hirap pang i-ano, para ang hirap pang mahal kapag mas mahal 'yun. So, 'yun, hindi mo kailangan mag-invest ng malalaking, or powerful na hardware para tumakbo yung system. At ano din, hindi mo kailangang mag-install ng napakaraming software para i-implement siya kasi web-based. May browser ka lang, tatakbo na siya. 'Di ba? Ganun ka cost effective yung ano, yung CRP Next dahil sa wala kang masyadong or wala kang software na kailangan pang i-install para lang gamitin yung system dahil sa web-based siya. So, ganun siya ka-cost effective. User-friendly. Bakit? Kasi very intuitive yung user interface niya, napakadaling gamitin. Hindi mo kailangan ng technical expertise na magaling ka sa mga technical na bagay para lang matutunan mo siya. So, napakadali. Kahit mga bagong empleyado mo, madali siyang gamitin. Very user-friendly yung kanyang user interface. Yun. At mobile friendly din. Kasi kaya ng system na mag-adjust sa ano sa display ng hawak ng user or ng employee mo. So kung mobile yung hawak niya, access niya yung website, mag-adjust yung user interface based dun sa device na hawak niya. Kung tablet, mag-adjust din yung screen. Kapag ang ano naman ang laptop or kaya desktop, so yung screen din yung user interface mag-adjust din siya according dun sa layout or sa laki nung ah, ng screen ng user or ng employee mo. So um, very very mobile friendly. Hindi mo kailangang mag-create pa ng another application or mobile application para patakbuhin lang si ERP Next. Dahil yung user interface niya pa lang, yung design sa kanya ng UI niya is nag-a-adapt siya according to sa size ng screen ng user. So, kung susumahin mo ito, di ba? CRP Next ay kompleto, comprehensive solution, customizable, cost-effective, user-friendly, mobile-friendly din siya. Na kung saan makakatulong ng malaki sa iyo para well-informed ka at magkaroon ka ng magandang desisyon or better informed decision ang pwede mong gawin. Bakit? Kasi may data ka. Centralize yung data mo. Meron kang paghahatakan, meron kang basis kung bakit mag-order ka sa supplier mo, kung bakit kailangan mong i-push ito. Ah, ah, makikita mo yung data. Meron kang ano eh, meron kang datang pangkukunan eh, CRP Next. Dahil ginagamit mo siya as pang-capture mo ng data, kino-collect mo, o organize yung recording mo sa company mo. So, yan po ang mga dahilan kung bakit pipiliin mo si ERP Next. So, yan po. Good night.